May mga ganito pong unit pag nagpapaline po kayo. Bale, kung dito lang gagalawin, mas mura. Pero kadalasan po kasi sa ganito, nagagalaw pati side wheel. Sana po makarating po dun sa mga gumagawa ng ganitong unit. Para naman po yung mga customer po natin ay hindi po napapagastos ng napapagastos. Ito nga po pala yung inalign natin ngayon na unit. At ito na naman tayo, nagkamali na naman tayo ng findings. Ito nga palang si Sir nag-chat sa atin sa page natin. Gaya nga naman ng mga problema natin sa mga naunang inalign natin ay ganun din naman ang nakita natin dito. Kung titignan mo sa mata-mata nga lang naman talaga ang tayo ng side wheel ay okay naman. Wala namang problema. Pero nga pagdating ng sinusukat na namin ay doon na nga lumabas yung katotohanan. At gaya nga ng mga nalign natin ng mga nauna, pa rin talaga ang problema. Sure din nga si Sir, at kasi yung side wheel po niya doon sa side wheel, yung gulong na yon ay may medyo kayang habulin. Kasi yung ibang kadalasan yung inalay natin ng ganito, pati side wheel nagagalaw po natin. Masaya pa nga ako nagpapaliwanag dito dahil hindi na magagalaw yung side wheel ni Sir. Medyo makakabawas na sa presyo si Sir at makakabawas na rin tayo sa trabaho. Mas mabilis natin siyang matatapos. Ito na nga katry mo ay kailangan na talaga nating i-adjust. So ayan, winelding na naman natin, adjust na naman natin, cutting na naman natin. At inuulit ko lang po sa mga nagpapaline nito, baka naman po pag nagpapaline kayo o kaya nagtatanong kayo, baka sabihin nyo mahal tayong maningil. Ito po yung mga posibleng nangyayari pag nagpapaline po kayo, kaya po iba-iba yung mga presyo natin, may mahal, may mura. Kaya nga po mas maganda kung magpapaline po kayo ay punta na lang po kayo dito sa pwesto para naman ma-estimate natin ng maayos. Basta po ang may bibigay nating warranty sa mga customer natin ay legit na legit po yung alignment natin. Kung sakali mang may problema, sakali mang magka-problema pagkatapos nating i-align, may kabig pa ay ayusin natin, wala nang dagdag bayad yun. Hindi natin ipapalabas yung unit hanggat hindi nasisiyan yung customer. Kaya nga ganito yung ginagawa natin, kinakating natin, saka natin sinusukat. Ito talaga yung kagandahan ng sinusukat, lumalabas talaga yung katotohanan. Na kahit paano kadaya yung pagkakagawa ng chassis ng sidecar ay lumalabas talaga yung talagang sukat. At kapag nakuha na nga natin yung sukat, katry mo ay pinupulweld na natin. Pinupulweld na natin para naman siya pag nasukat natin ulit sa may motor ay hindi na siya magbago. Kasi kadalasan talaga yung mga bakal na ganyan ay gumagalaw pa rin kapag nagpupulweld. Kaya bago natin ulit sukatin dun sa papunta sa may motor, kailangan naka-full wheel na yung side wheel para hindi na siya magbago. At dito sa parting ito katry, ito lang mapapagitan naman natin. Hindi na naman natin nakuhanan yung paggalaw natin sa may motor. Ang problema naman kasi itong cellphone natin nagkalubat-lubat na naman. Anyway, pag nakuha naman na natin yung tayo sa may side wheel ay mas madali na lang dun sa may motor. Yung proseso natin dun sa may motor ay ganun pa rin naman sa mga nauna. Siguro napanood nyo naman na yung mga unang vlog natin tungkol sa alignments pagdating dun sa may motor. Yung nagtatanggal din natin yung mga connection dun sa may motor. Ganun din naman yung unang mga vlog din natin. Hindi naman talaga yung mga ina-adjust para lang maayos din natin yung connection din sa may motor. So ito na katry, natapos na yung ina-align natin. So ito, tingnan niyo na lang kung ano yung ginawa natin dyan. Ito yung nakapanya, pinalitan din natin ng mas makapal. Kasi nga manipis lang naman yung nakakabit. Ito pinalitan natin. Center guide, binagol din natin. Yan, tsaka sa likod syempre. Tingnan nyo po itong itong sa may likod. Itong sa likod niya, nagdagdag tayo na isang palawit. Yan. So, nakikita nyo, biyaka lang yung may ganito. Naglalagay tayo ng ganito kapag medyo maangat itong pagkakalagay nila dito. Ayan dito. Yan ang nagbibigay ng pwersa para hindi gaganon-ganon. Ayan siya. So yun. So ika-testing na. Okay boss, testing. Pakiramdam mo? Ha? Talaga. Okay na? Sure? Parang ano tong gulong mo, boss? Pa-check mo nga yung gulong mo, parang nakaganon, no? Pansin mo? Medyo. Nakaganon. Kita ko sa likod eh, parang nakaganon sa likod. Pero pagdating sa harapan, okay naman.
I-drive ko, tingnan mo. Sa kapan okay eh. Titingnan ko. Nawala na daw yung kabig, sabi ni sir. Pero napansin natin, yung gulong niya sa may likod ay nakakayang pa. Pagdating sa kapan ay okay na. Kaya magagawa natin dyan ay papasok ulit yung unit ni sir at i-adjust na lang natin yung center guide. Konting ano lang. So ito, natapos na po tayo at na ano na nga ni sir na okay na. Sir, sigurado ba talaga? Oo, sir, okay na. So ano masasabi natin sa mga nagpapaline? Dapat, maalayin mabuti bago iuwi para hindi madoble yung gastos. So yun. So salamat din nga pa pala sa batch ko si Richard Puntillas na siya daw yung nag-ano kay sir, nagreto ba? Siya nagreto kay sir na magpaline dito sa atin. So ayun, salamat kay sir. Sir, salamat po ah. Yan.